Hello mga momshies! Another day, another mini vlog na naman tayo! Natapos na nga ang klase ni Ellie at eto nga, tuwang-tuwa nga ang batuta. Sa buong klase nga niya ay nandito nga lang ako sa labas at nag-iintay nga lang sa kanya. Well, sadyang ganun talaga ang buhay nating mga nanay. Maghihintay tayo hanggang makalabas na yung ating anak at tatambay nga dito sa labas ng kanyang room. Pagkatapos nga ng kanyang school ay dumiretso nga kami dito sa Walter Mart at bibili nga kami nitong ID lace niya dahil nga yung dati niyang ginagamit ay nasira. Sabi ko nga ay bayaran niya na at pagkatapos nga ay pupunta na kami sa grocery store dahil mag-go-grocery nga kami today. Wow! Siyempre dahil payday ngayon at meron na ngang padala ang Daddy Patrick sa amin ay mag-go-grocery nga kami ng konti para meron nga kaming stock. Hindi naman kami maraming mag-grocery dahil nga dadalawa nga lang kami ni Ellie tapos nga ay nagda-diet pa nga ako kaya nga ayoko masyadong magkakain kaya nga yung mga bibilhin natin ay para lang halos lahat kay Ellie. Alam nyo ba mga momshies, nagpunta nga pala ako dun sa meat section tapos namimili nga ako ng karne tapos may sumaway nga sa akin dahil bawal nga daw mag-video. Eto nga, pakinggan nyo. Pansin kayo ng nag-video kayo na baka po mapansin kayo ng galit. Bakit po? Bawal po? Kasi Bakit po bawal? Nagulat nga ako dahil nga sinabihan nga ako na bawal nga daw mag-video dito sa pag-grocery. Eh bakit naman ka ako bawal? Eh wala naman ka ako nakikita sa labas or mga sign na bawal daw mag-video. Sinabihan nga ako na mga vlogger nga lang daw yung pwedeng mag-video. Ay bay nainis nga ako dahil nga bakit vlogger din naman ako ah. Nako ate, kapag naging sikat na vlogger ako, babalikan kita, huyo ka sa akin. Charis. Buti na lang nga ay may free na naman itong aming sabon na lagi kong binibili. Gustong gusto nga namin yung amay nito at napakabango nga sa damit kahit nga hindi na nga ako mag-fabcon. Kaya nga kinuha ko na nga yung pang isang buwan namin. Kapag naman nagbababad ako ng puti, ay ito naman ang ginagamit ko para nga hindi masyadong manilaw yung aking mga puti. Napadaan nga ako dito sa bilihan ng gatas at tumingin na naman ako ng presyo ng gatas ni Ellie ay wala pa ring pagbabago, mas lalong tumaas pa din. Hindi na nga muna ako bibili ng gatas dahil nga kakabili ko nga lang last week ay hindi naman tayo makapag-stock ng madami dahil nga kukunti lang naman ang ating budget. Kahit nga gustuhin nga nating magtrabaho at makatulong nga sa gastusin na hindi nga tayo makapag-work dahil nga wala ngang magbabantay kay Ellie. Kapag siguro malaki-laki na si Ellie at kaya niya na nga pumasok mag-isa ay baka makapag-isip-isip na rin ako na makapagtrabaho na ulit. Ang pink. Diyan mo si Kuya Cedric. Oo. Siyempre, kapag namimili kami, hindi niya pwedeng makalimutan ng kanyang Kuya Cedric. Laging may pasalubong yun sa kanya at love na love niya nga. Tag-isa nga daw sila ng Kinder Joy kasi nga nung last time ay ang Kuya Cedric naman ang may pasalubong sa kanya noon. Kumuha na nga ulit ako nitong Milo at 99 nga lang siya. Sale nga, kakabili ko nga lang nito nung last week ay 109 nga. Dahil andito na naman tayo sa mga juice section. Ay nako, mapapagalitan na naman tayo ng Daddy Patrick dahil nakita niya yung ating mga pinamili para kay Ellie. Wow. Akala nga natin ay mas magastos kapag bumibili tayo ng mga ganito sa mga tindahan araw-araw. Pero ang totoo, mas magastos kapag marami tayong stock kasi miya't-miya nga silang bukas ng rep at nakikita nga nila na marami kaya nga miya't-miya nga silang kumukuha. Sorry naman at babawi na lang next, hindi na nga muna bibili at tubig-tubig na nga lang. Ganito nga yung hilig ni Ellie baunin sa school ngayon kaya ito nga lang muna yung bibilhin natin yung sachet. At napatigil nga tayo dito sa mga palaman ay parang ako'y takam na takam kaso nga ay bawal nga tayo ng tinapay kaya wag na din tayo bumili ng palaman. Kapag low carb diet nga mga momshies ay bawal nga ang mga tinapay, bawal ang kanin at bawal din ang mga pasta. Madami talagang mga bawal, ang mga pwede nga lang kainin halos ay mga karne at saka mga gulay. Kaya nga medyo mahirap nga din pero kakayanin para nga sa pangarap. Charis.
At eto na nga yung kaunti nating napamili dahil nga kakaunti rin naman ang ating budget. Karamihan naman ay sa palengke na lang natin bibilhin dahil nga araw-araw din naman namamalengke si nanay. Doon nga ako lagi nagpapabili ng manok at saka baboy at saka mga gulay. Syempre, iba din kapag bagong katay at fresh na fresh nga yung mga manok at baboy at mas malasa nga at saka mas safe pa. At andito na nga kami sa counter at magbabayad na nga kami. Nilagay na nga ni Ellie isa-isa yung aming mga pinamili. Buti na lamang ay ito nga ay napakahilig kapag mga ganito. Medyo nagre-reklamo na nga at siya nga daw ay nagugutom na. Kaya nga mas inuna namin ang pag-grocery bago kumain para nga gutom na gutom. At ayan na nga, excited na nga ang batang ito at pandalas na nga ng takbo papunta sa kanyang paboritong restaurant. Woo! Ang sabi ko nga ay hintayin niya na lamang ako dito at ako nga ay o-order muna. Ang sarap-sarap naman magkaroon ng anak na babae. Parang nagkaroon nga ako ng best friend. Nako, ay talagang nung pinagbubuntis ko ito, ay talaga namang sabi ko talaga palagi ay babae to. Kasi nga nag-iisa nga lang akong babae sa pamilya, kaya nga malungkot kasi nga wala man lamang akong ate, wala man lang akong kaibigan. Kaya nga abot-abot ang saya ko nung nagkaroon nga ako ng anak na ganitong kaganda at ganitong kabait. At alam kong siya lang din yung magiging kakampi ko sa lahat ng mga bagay. Kaya nga po sobrang pasasalamat ko sa ama dahil nga binigyan niya nga po ako ng isang Ellie Tricia. Sulit naman lahat ng sakripisyo namin ng Daddy Patrick sa batang ito at alam naman namin na talagang lalaki siyang mabuting bata. O bago pa ako maiyak ay magpapaalam na ako sa inyo mga momshies. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!